Si Anna Marie ay ipinanganak noong 1906 sa Bavaria sa Germany. Noong teenager siya nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na tinawag niyang si Oscar. Ang kanyang naeskandalong pamilya ay pinadala siya sa Amerika noong 1929 sa kanilang mga kamag-anak na sina Max at Anna Dockel sa Cincinnati, habang ang kanyang anak ay nanatili sa kanyang mga magulang. Nakilala niya ang kapwa-immigrant na si Philip Hahn at nagpakasal sila noong 1930. Bumalik si Anna Marie sa Germany upang kunin si Oscar, pagkatapos silang tatlo ay nanirahan bilang isang pamilya sa Cincinnati. Nagbukas sina Philip at Anna ng dalawang tindahan. Hindi nagtagal, namatay ang tiyuhin at tiyahin ni Anna at iniwan ang kanilang bahay nila sa kanya. Ang pag-aasawa nina Anna at Philip ay may mga problema, karamihan sa mga ito ay tungkol sa pera. Mabilis na nagsasawa si Anna sa paggawa ng kanyang tungkulin sa pagpapatakbo ng isa sa dalawang tindahan, at nagpasya siyang magtrabaho sa iba't ibang mga scheme para magkapera. Ang arson ay ang unang pinili ni Anna. Ang una ay nangyari sa isa sa mga tindahan, habang ang sunog ay nagdulot ng kaunting pinsala. Nakakuha pa rin si Anna ng $300 mula sa insurance company. Ang dalawa pang sunog ay kapwa naganap sa tirahan ng Hahn, ang una noong 1935 at ang pangalawa noong 1936. Kumulekta si Anna ng higit sa $2,000 para sa parehong sunog. Ang isa pang iskema ni Anna ay nangangailangan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Sa dalawang magkakahiwalay na okasyon sinubukan ni Anna na masecure ang isang $25,000 na life insurance policy sa buhay ng kanyang asawa, ngunit siya ay tinanggihan ni Philip. Ang pagtanggi ay hindi malinaw, ngunit si Philip Hahn ay nagkasakit at, labag sa kagustuhan ni Anna, dinala si Philip sa ospital ng kanyang ina. Nakaligtas si Philip sa kanyang mahiwagang karamdaman, at kalaunan ay naghiwalay ang mag-asawa. Sa kabila ng kakulangan ng pagsasanay o karanasan, nagsimulang mag-alok si Anna ng kanyang serbisyo bilang isang live-in na nurse sa mga matatandang kalalakihan sa pamayanan ng Germany. Ang kanyang unang kliyente ay si Ernest Koch, tila malusog ngunit di nagtagal ay namatay noong 1932 at iniwan ang kanyang bahay kay Anna sa kanyang will. Ang ground floor nito ay nirentahan ng isang doktor, at madalas na binibisita ni Anna ang kanyang nangungupahan upang nakawan ng mga blankong reseta para makabili siya ng gamot para sa kanyang bagong nurse na negosyo. Ang kanyang susunod na kliyente ay si Albert Parker, mabilis na namatay sa pangangalaga ni Anna, ngunit nang utang muna siya kay Parker bago siya namatay. Ang biktima na sumunod ay si Jacob Wagner. Si Anna ay nakakuha ng $17,000 mula sa pagkamatay ni Jacob at di nagtagal ay kumuha din si Anna ng isa pang $15,000 para sa pangangalaga kay George Gisselman bago siya namatay. Si George Hayes ang nag-iisa lamang na nakaligtas. Nagduda siya pagkatapos na ihain sa kanya ni Anna ang isang baso ng beer kung saan ang mga langaw na nagsampol sa serbesa ay bumabagsak at namatay, at nang tumanggi si Anna na uminom ng beer na ibinigay niya. Tinanggal ni Hayes si Anna sa trabahong iyon, naghanap si Anna ng ibang pasyente. Si George Obendorfer ang huling biktima sa mga iskema ni Anna. Nakuha niya ang $5,000 ni George sa kanyang pagkamatay. Naghinala ang mga pulis kay Anna dahil sa mga pagkamatay na nangyayari sa paligid niya. Matapos mamatay si Obendorfer at nagpakita ang autopsy ng mataas na antas ng arsenic sa kanyang katawan, ginawa rin ang autopsiya para sa mga nakaraang kliyente ni Anna na namatay at natuklasan na silang lahat ay nilason.
Si Ana ay nahatulan matapos ang 4 na linggong paglilitis noong 1937 at hinatulan ng kamatayan sa Silya Electrica ng Ohio.